ginagawa mo sa territory namin. Sige, panatong lang! Miss ka dito, hindi kita kailangan. Pero, Miss ka dito! Nung bata pa ako, palagi kong sinasabi na sila ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Di man magkakadugo, pero tinuturing ko silang tunay na kapatid. Sa hirap man o sa ginhawa, kasiyahan o kalungkutan. Lagit lagi kami ang magkakasama. Hindi ko iniisip ang kahit anong bagay. magandang araw po, Principal. Narito po kami upang humingi po ng tulong sa inyo. Alam po namin ng mga maling pinagagawa po ng aming anak. Naway bigyan niyo pa po siya ng isang pagkakataon upang Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa akin. Gusto nakita ang aming anak kapaparusahan ng ganito. Sana po ibigyan niyo po ulit siya ng pagkakataon. Mga magulang, alam ninyo, mahalaga ang disiplina sa paaralan. Ngunit sa inyong pakiusap, bibigyan natin si Mateo ng pagkakataon na itama ang kanyang pagkakamali. Subalit, sana ay ibigay ninyo ang inyong suporta sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang pagbabago. May pakikilala nga po pala ako sa inyo. Siya po ang social worker na maaaring makatulong sa pagbabago ng inyong anak. Magandang umaga po mga magulang. Ako po si Ginoong Reyes, isang social worker ng lokal na pamahalaan. Narito po ako upang tulungan ng inyong anak. social worker po. Kailangan po ba namin ng tulong niyo? Opo mga magulang, narinig ko po ang problema ng inyong anak. Nais ko pong ilihis ang kanyang mga maling landas. Narito po ako upang suportahan at bigyang gabay ang inyong anak. Hindi ko kailangan ng tulong ng ninuman. Dahil hindi nyo alam ang mga problema ko. Mahalaga ang pagtanggap ng tulong. Dahil sa mga mata ng aking mga kapatid, doon ko natagpuan ang tunay na tahanan, ang aking pahinga at ang aking pag-asa. Hindi! Anak, Ganun na lang sila nawala. At sa puntong iyon, hindi ko alam kung paano muling babangon. Ang aking puso ay napuno ng galit at puot sa kanila at sa aking sarili. Parang nawalan na ako ng tahanan. Para bang nawalan na ako ng patutunguhan. Mga anak, masama ba kayo dahil kayo ay narito? O mabuti ako dahil ako ang nangangaral sa inyo habang kayo ay nakaupo dyan. Wala naman talagang mabuti o masamang tao. Ngunit, mayroong mabuti at masamang desisyon. Kaya't hindi dahil narito kayo, kayo na ay masama. Kaya't buksan nyo ang inyong mga puso't isipan at kalimutan nyo na ang mga nakaraan. Ano ang inyong nakikita? Isipin nyo kung ano ang inyong mga nais at dapat gawin dito. Kumusta ka na? Ano ang ginagawa mo? Kailangan mo ba ng kausap?
Pero ngayon, nauunawaan ko na hindi pala ako nag-iisa. Ginong Reyes! Ginong Reyes! Mateo, kamusta ka na? Mabuti naman po. Ginong, mayroon nga po pala akong ipapakayo sa TV. Ano yun? Guys, ko po sana mo din bumalik sa pag-aaral. Maraming salamat ma'am dahil sa inyong oras na nilaan para dito. Meron lang akong isang estudyante na kinakailangan ng gabay upang makabalik sa pag-aaral. Bakit? Anong nangyari? May problema ba? Ang isang estudyanteng ito ay naapektuhan ng kanyang mga maling desisyon. Ngunit ngayon, handa na siyang magbago. Handa na siya. Alam kong ikaw lang ang tamang tao na makakatulong sa kanya sa prosesong ito. Okay. Sige. Naiintindihan ko, Ginoo. Handa naman akong tumulong sa kahit anong paraan na makakatulong sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang paaralan. At sa pagkakataong ito, may ilan din naman akong kilala na maaaring makatulong sa kanyang pag-aaral. At aalamin ko rin ang iba pang opportunity na maaaring magbigay ng suporta sa bata. Basta ang may papayo ko lang ay pagbutihin niya ng kanyang pag-aaral upang sa gayon ay makakuha siya ng scholarship. Maraming salamat po ma'am. Walang anuman. Magandang araw po, Principal. Ngayon kasama ko po si Mateo. Narito po kami upang humingi po ng isa pang pagkakataon na itama niya po ang mga bagay dahil alam po na lubos po siya na nagsusumikap na magbago. Di ba, Mateo? Naiintindihan ko pong sitwasyon, Ginang. Subalit, kailangan rin nating siguraduhin na handa na siya sa mga responsibilidad na kasama ng pag-aaral. Pinapangako ko po na mabago ako at ayusin ko ang aking sarili para sa pag-aaral. Mahalaga ang iyong pangako, Mateo. Ngunit, kailangan mo rin sa aming patunayan na handa ka na sa mga hamon ng paaralan. Huwag po kayo mag-alala, ma'am, dahil handa po kami suportahan si Mateo sa mga hakbang na gagawin niya tungo sa pagbabago. Sa inyong pangako at sa suporta ng mga guro at ng mga social worker, bibigyan natin si Mateo ng isa pang pagkakataon. Ngunit, tandaan mo, Mateo, ito na ang iyong huling pagkakataon. Kailangan mong patunayan sa amin na ikaw ay karapat-dapat sa pagbabagong ito. Pinapangako ko po, ma'am, na Pre, si Mateo, pre. Mateo, ano? Wala pa. Nagbago ka na. Nag-aaral na matindi. Sa video mo nga. Tumingin pa. Yeah. Ma, Pa, sa Reyes, gusto ko na tumigil sa eskwela. Wala din naman may gusto sa akin dun eh. Mateo, alam ko namang masama pa ang loob mo. Pero kailangan mong magpatuloy. Para saan pa? Hindi din niyo naman naiintindihan lahat. Anak! Mateo! Tapi mengapa kamu masih tanpa cara bayangnya? Aku sungguh cinta, tapi mungkin kamu yang bodoh. Ayoko na. Hindi na ako magbabago. Hancurkan hatimu dan membuatmu tak bisa. Halika, Mateo. Tumayo ka. Tumayo ka. Beriku kesan. Alam ko naman na hindi pa huli sa'yo ang lahat. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Alam mo ba ang nakikita ko sa'yo? Potensyal. Ang potensyal na higit pa sa iyong iniisip. Kahit kailangan mong maniwala na kaya mo ang sarili mo at sa kakayanan mong magbago. Nakikita ko ang isang matapang na binata na kahit gaano mang kahirap at kasalimuot ang kanyang nakaraan ay may sapat na lakas pa rin para magbago. Kahit huwag ka mag-alala.
nandito ako para sa'yo. Dahil naniniwala ako na kaya mo. Aku sungguh cinta, tapi mungkin kamu yang Sa paglalakbay ng buhay, magiging bahagi ang iba't ibang uri ng mga tao sa iyong kwento at karanasan. May mga taong magdudulot sa iyo ng sakit at pagsubok. Ngunit may mga taong darating upang gabayan ka sa iyong mga pinakamadilim na sandali. Kailangan mong maging maingat sa mga taong magiging tunay mong kasama at kaibigan sa iyong paglalakbay. Kaya't piliin mong makisalamuha sa mga taong magbibigay sa iyo ng kalakasan at inspirasyon sa tuwing ika'y haharap sa mga hamon. Brad Kevin Matthew also may mataas na karanasan, outstanding performance in communication arts, outstanding performance in science, outstanding performance in arts, outstanding performance in social science, leadership awarding, conduct awarding, best in English, best in mathematics. Sa ating buhay, magkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng mga taong makikilala. Alam mo ba, noong mga panahong nakatulad pa lang kita, may isang tao ang nagsabi sa akin na naniniwala siya na may kabutihan sa loob ko. At iyon ang nagbabago sa akin. At magagawa mo rin ito. Naniniwala ako sa iyo. Aku tak tahu harus gimana lagi untuk